amado ka, na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata, ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Biyernes at alam po natin ang araw ng Biyernes ay araw na inilalaan po natin upang tayo po ay magbigay parangal, papuri at higit sa lahat, pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak at papuri ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede po bang tingnan mo yung katabi mo? At tanungin niyo po sa katabi ninyo, may ipon ka ba? Nako, no. Sabihin ng ilan yan, wala akong ipon. Pero mga kapatid, bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay sa hapong ito? Kasi naalala ko po nung ako po ay bata pa, ang laging pinapaalala sa akin ng mga magulang ko o ng mga nakatatanda sa akin, sabi niya, pag lumaki ka na at kumikita ka na, isang bagay ang wag mong kakalimutan, ang mag-ipon. Kasi sabi nila kapag ikaw daw ay may ipon, ibig sabihin nun, sa mga oras na ikaw ay mangailangan, meron kang huhugutin. Kapag merong nagkasakit, kapag pambayad sa kung anuman, meron kang huhugutin. Pero mga kapatid, madalas kapag napag-uusapan ang pag-iipon, ang nasa isip natin, material na bagay. Kapag napag-uusapan ng pag-iipon, ang nasa isipan natin kung magkano ang laman ng pera ng ating bangko. Pero mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan sa araw na ito, ano ang pinaalala sa atin ng Panginoon? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Ano kaya ang pinatutungkulan ni Jesus? Bawal bang mag-ipon? Hindi ho. Pero ang pinatutungkulan ng Panginoon, mga kapatid, na ang bigyan nating halaga sa buhay natin ay hindi lamang mag-ipon ng mga material na bagay, kundi ang dapat nating iniipon ay ang ating pag-uugaling mabuti
na magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay natin ay hindi lamang nagtatapos dito sa lupa. Ngunit ang buhay natin nagpapatuloy hanggang sa buhay sa kabila. Buhay patungo sa kalangitan. Marami sa atin abala, mag-ipon, mag-abala sa pagkamkam ng mga bagay. Pero tandaan mo sa iyong huling buhay dito sa lupa, lahat ng meron ka, hindi mo naman madadala yan. Pero ano ang madadala mo? Yung pagpapakabuti. Tandaan mo mga kapatid, sa huling araw ng iyong buhay, sa pagkakataon na makaharap mo ang Diyos, hindi naman tayo tatanungin ng Diyos, magkano ang ipon mo? Hindi ka naman tatanungin ng Diyos, ano-ano ang mga naipundar mo? Pero marahil baka tanungin tayo ng Panginoon, nagpakabuti ka ba? Naging mabait ka ba? Namuhay ka ba ng tapat? Namuhay ka ba ng totoo? Sa madaling salita mga kapatid, ang dapat nating pinag-uukulan ng pansin, ang dapat nating pinag-iipunan sa buhay at puso at kalooban natin, ay yung mga bagay na magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Hindi ko po sinasabing mali ang pag-iipon ng pera. Hindi ko po sinasabing mali yung magkaroon ka ng investment. Pero maraming tao, maraming ang pera, pero madamot naman. Maraming tao, maraming ari-arian, pero hindi naman marunong tumingin sa mga pangangailangan ng kanilang kapwa. Maraming tao, makapangyarihan, maraming pera, maraming ari-arian, pero ang tanong, ginagamit ba sa kabutihan? Mga kapatid, ang tunay na kayamanan natin bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno ay ang pagpapakabuti. Hindi ang pera, hindi ang ari-arian. Dahil ang pagpapakabuti ang magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung sa mga oras na ito, naghihikahos ka, kung sa mga oras na ito, minsan wala kang madukot. May mga pagkakataon naman talaga sa buhay natin na dumadaan tayo sa ganung mga bagay. Tama po ba? Pero wag nating kakalimutan na hindi yan ang yaman natin bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kundi ang yaman natin ay mabuting kalooban, mabuting puso. Kaya nga ho kanina, sabi ko, tingnan niyo po yung katabi ninyo. Mukha ba siyang mayaman? Mukha bang mayaman yung katabi ninyo? Pero bakit nasabi natin mukha siyang mayaman? Hindi dahil marami siyang alahas, kundi mukha siyang mayaman dahil busilak ang puso. Mukha siyang mayaman dahil may mabuti siyang kalooban. Mga kapatid, magsimula po tayong mag-ipon, hindi lang ng kayamanan, kundi magsimula tayong mag-ipon ng pagpapakabuti. Dahil ang pagpapakabuti na ito ang magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Amen.